Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tulo ka menor de edad, patay human mabanggaan sa mixer truck nga nawad-an og brake sa Bansalan, Davao del Sur. Driver, patay sab human maipit sa truck. Ipo-ipo, nasiplatan sa kadagatan sa Maasim, Sarangani, dihang nasinati ang kusog nga hangin sa lugar. Ginabaha nga dalan sa Barangay San Isidro sa General Santos City. Gireklamo sa pipila ka mga motorista ug residente. Gamay nga drainage gitudlong hinungdan sa pagbaha. Doon nakahay aksyon ang LGU. Og Pasko, mabati na pagtungtong sa Burr months, sanglit nagsugod na sa pagsaulog ang mga Pilipino sa Kapaskuhan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tulo ka menor de edad nga lalaki ang patay human mabanggaan og mixer truck nga nawad-an matud pa og preno samtang naglatas sa dalan sa Barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur. Driver sa truck patay sab human maipit. Samtang sa Davao City, usa ka 60 anyos nga lalaki ang patay dihang nabanggaan sab og truck samtang nagtindog lang gawas sa ilang balay. Naka-alerto si Argil Relator. Wala na'y panimuot nga naghigda sa kilid sa dalan ang mga samarang minor de edad. Samtang naipitsab sa iyang gikalingkuran, kining 39 anyos nga lalaking mixer truck driver. Migula sa investigasyon sa Bansalan Police, nga gikan sa sitio Balutakay ug pabahada na sa Barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur ang mixer truck. Sakay ang 45 anyos nga lalaking pahinante ni ini, alas 3:30 Biyernes sa hapon. Pag-abot ni ini sa sitio Balagunon, kalit lang matud pa nga nag-swerve ang truck sa Picas Lane sa kalsada. Hangtod sa mibangga kini sa yuta sa kilid sa road shoulder. Sa kakusog sa impact, naligid ang mixer truck ug nasapul ni ini ang tulo ka lalaking edad, 9, 10 ug 12 nga pulos mga residente sa lugar. Sumala sa mga saksi, nagbaktas lang kilid sa highway ang mga bata. Nagpalit lang na sila. Nagbaklar ni ba? Padulong ka po. Palit to guys. Samdan sab ang pahinante, samtang mitagas na ang krudo sa truck sa dalan. Gidala sa managlahing ospital sa Dagu City ang tanang samdan apan gideklarang dead on arrival ang truck driver ug tulo ka menor de edad. Sumala sa pahayag sa pahinante sa truck ngadto sa mga pulis, gisultihan niya ang truck driver nga dunay problema ang preno sa truck. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag lakip ang kabanay sa mga namatay nga menor de edad ug truck driver. Sa Davao City, dead on the spot ang 60 anyos nga lalaki human nabanggaan og wing van truck sa Santa Cruz sa Barangay Acacia alas 3 Biyernes sa hapon. Migula sa investigasyon, nawad-an matud pa og brake ang wing van truck dihang pakurbada hangtod sa nabanggaan ni ini ang biktima nga nagtindog lang sa gawas sa ilang balay. Nakahiagom sab og minor injuries ang 27 anyos nga lalaking driver. Gikustodiya na siya sa kapulisan. Wala pa siya'y pahayag. Ginapangayuan pa og pahayag ang kabanay sa namatay biktima. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Duha ka mga dump truck nga giingong naghakot og mga minerales gikan sa usa ka illegal mining site sa Upol, Misamis Oriental ang anaa sa kustodiya karon sa otoridad. Sumala pa nga misibat kini sa checkpoint ug bugtong ang mga truck na lang ang naapsan sa otoridad human gibiyaan sa driver ug operator niini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dinhi na sa usa ka bakanting luna sa Lagindingan, Misamis Oriental, naabtan sa mga otoridad kining duha ka mga dump truck nga giingong adunay kargang mga minerales nga gikan matud pa sa illegal mining site sa Barangay Limunda sa Upol, Misamis Oriental. Ang maong mga truck misibat kuno atol sa gipahigayong spot inspection sa Special Task Force Kalikasan ug Kalinaw nga gimugna sa Misamis Oriental Provincial Government. Sumala sa otoridad nga dugay na silang nakadawat og mga report mahitungod sa illegal mining operation sa maong lugar.
Tulo ka adlaw pa yun sa upat ka adlaw nila ni monitor kay sulod gawas. Karga, diskarga ni nga minerales kay siguro pakabantay. Ni ambak ang mga driver o gibilin ang liabi. Diyang giinspeksyon ang mga dump truck, nakita ang sako-sakong karga niini nga gituuhang mga minerales. Samtang 15 ka mga individual, lakip usa ka minor de edad ang nahold sa Task Force Kalikasan ug Kalinaw atol sa mga operasyon tungod sa pagtuo nga kaubanan sila sa maong mga truck. Hinoon gipangbuhian na kini sa otoridad. Desidido si Gob nga himuong malinaw na nga lugar i-take over sa task force dayon iproseso ang legal na permit. Aron mamonitor ang komunidad ang mabulahan dayon na ay buhis ang gobyerno. Sa karon ana-ana sa kustodiya sa Misamis Oriental Provincial Environment and Natural Resources Office ang duha ka mga dump truck. Lakip na ang mga minerales nga karga niini. Samtang padayon nga ginapangita ang mga driver o operator niini. Posible silang mag-atubang ug kasong paglapas sa RA 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Kauban si Makoy Semplon, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakuhaan og video sa usa ka residente ang usa ka water spout o ipo-ipo sa kadagatan sa Maasim, Sarangani atol sa nasinating kusog nga hangin sa maong lugar. Si Efren Mamak sa detalye. Limpulos oh. Gikatingalahan sa ubang residente ang nasiplatan nga water spout o ipo-ipo sa kadagatan sa Barangay Balbang, Maasim, Sarangani pasado alas 9 sa buntag adlawng Domingo. Kini diyang nasinati ang kusog nga hangin sa baybay sa mong lugar. Hinoon ang maong ipo-ipo milungtad lang og kapintulo ka minuto. Taod-taod ni ulan na sa lugar. Salamat gani mi nga wala mga gidri sa kabalayan, di naagi pas kabalayan at daghan siguro ang damage. Ginasuta pa kung dunay naangol sa hitabo. Matud sa Pag-asa, ang maong water spout o ipo-ipo posibleng may tabo kung dunay pagdaot sa panahon. Ito ay nabubuo pag makapal yung kaulapan. Ang tawag namin dyan, cumulonimbus clouds o thunderstorm clouds. Pag makapal kasi yan, most likely nagkakaroon ng pagbuo ng ganiyang senaryo, no? Diyan sa gitang bahagi ng karagatan kung saan yan po hihigop ng hangin. Akyat, yan yung formation niya na para siyang panel or imbudo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gireklamo sa pipila ka motorista og residente ang daw sapa na nga bahin sa usa ka kalsada sa General Santos City gumikan sa walay hubas-hubas nga tubig baha nga nagikan matud pa sa usa ka drainage canal. Ato ibalik si Efren Mamak. Kung tan-awon, daw resulta lang sa nasinating pag-ulan kining tubig nga milapaw sa lane niining kalsada sa Aparente Street, Barangay San Isidro, General Santos City. Apan sumala sa mga residente, wala daw hubas-hubas ang tubig sa lugar bisan wala na'y pag-ulan. Tungod niini, apektado na matud pa mga negosyo duol sa maong kalsada. Perwisyo sab kini sa mga residente ug motorista. Di ba ni okay? Mabasa ang atong sapatos. Hangyo nila, ayuhon na ang maong dalan. Kayo lang taning dalan dire kay pero may nagagi dire daghang masol ani. Usa sa mga ginalantaw nga problema dinhi mismo sa kadalanan mao ang baradong drainage. Busa ang mismong tubig muagi na lang sa lane sa mismong kalsada. Matud sa Barangay San Isidro, ang pagpaayo niini dili kuno makaya kung saligan lang ang pondo sa mismong barangay. Busa gidangup na nila kini sa lokal nga panggamhanan. Ang drainage sana perting gamaya. Muna nga mong panawagan kaniadto pa nga dili lang diri sa lokal o dili sa national agency nato nga unta mapunduhan kay sa ingon anak kalayo nga drainage dili kaya sa pundo sa barangay. Aminado ang City Engineers Office sa Jensan nga problemado ang maong drainage. Yung problematic ang drainage kay murag wala siya na-connect dito. So then they found out nga sa ilalom daghan pud mga solids dito gyud nga mga tawag nato mga basura nga of course, ang flow sa tubig, restricted siya. Apan gilaraw na nga ma-rehabilitate na kini. Pina-finalize po na mo ang investment plan for 2026. So, mao na siyang listahan dito sa atong priority for next year. So, gi-check na ko, naa siya. Lauman nga magpahigayon og declogging operation ang LGU kalabot ni ini isip temporaryong solusyon. Panawagan sab sa LGU ngadto sa katawan nga likayan sa ang paglabay o mga basura sa maong drainage aron malikay sa pagsamot sa pagbara sa maong kadalanan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.
Mga kapuso, patubil na daan kay sugato ng atong Vermont ug pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Setyembre 2. Subling musaka ang presyo sa gasolina og 70 centavos matag litro. Samtang piso kada litro ang iusbaw sa presyo sa diesel ug 70 centavos sab sa kada litro sa kerosene. Kini na ikatulong sa gunsong semana nga pagsaka sa presyo sa gasolina, samtang ikaduhang semana nga usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Ang pagsaka sa presyo sa lana tungod sa dakong pag-ubos sa inventory sa US ug ang posibleng epekto sa bagong US tariff sa India. Samtang nagpatuman sabog pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas o LPG karong bulan sa Setyembre. Sa anunsyo sa usa ka kumpanya base sa nakuwang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, gipatuman ang dugang 20 centavos sa matag kilogram sa LPG o moabot sa 2 pesos and 20 centavos sa matag 11 kilogram nga tangke. Sa milabang bulan sa Agosto, nagpatuman og rollback ang mga kumpanya sa LPG. Sa datos sa Department of Energy Mindanao sa Davao City, ang household LPG sa nakalabang bulan anaa sa 1,033 hangtod 1,183 pesos. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Kapitan sa usa ka barangay sa Malita, Davao Occidental, gipusil patay. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Malita Police, nagpatapok matud pa sa iyang mga trabahante si Barangay Pangaleon Kapitan Isabelo Masiwel II aron maghatag og sweldo sa ginatrabahong school building sa Tubalan Elementary School alas 3:20 Sabado sa hapon. Naglingkod matud pa sa tunga ang kapitan samtang gipalibutan sa mga trabahante dihang kalit lang nga dunay miduol nga upat matud pa ka mga lalaking armado ug nakabonet. Dayon giposil ang kapitan. Nadamay sab kaigo ang laing duha ka laborer. Dead on the spot ang kapitan samtang padayon pang ginatambalan sa ospital sa Digo City ang duha ka samdan. Ana matud pa sa 20,000 pesos nga ipang sweldo unta sa mga trabahante ang gitangag sab sa mga sospek. Ginapalawman pa sa Malita Police ang investigasyon sa hitabo, ingon man ang pag-ila sa mga sospek ug motibo sa pagpamusil. Gilamoy sa kalayo ang duha ka gambalay sa Barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City kung asa usa niini naugdaw. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente sa Zone 5 Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 6 sa buntag adlong Biyernes. Kita sa video nga kuha sa usa ka netizen ang paglamoy sa kalayo sa usa ka gambalay. Maton sa Kauswagan Fire Station nga ilang gisaka ngadto sa ikaduhang alarma ang sunog. Human mitapot ang kalayo ngadto sa tapad niini nga tulo ka andan nga gambalay. Sigon sa kabomberohan, yaling mikalat ang kalayo kay gama sa light materials ang ikaduhang andana sa gambalay kung asa nagsugod ang kalayo. Mukabad sa kapin 600,000 pesos ang danyo sa duha ka nasunog nga gambalay. Ang two-story man gud ano siya sa kaningkuan, high drip clutch siya na kuan, establishment. Then tungod sa iyang sunog sa iyang aso na ang pikas nga balay nakuan siya napin siya kasunog which is ang third floor lang, which is partially damaged lang siya, which is kuan man gud nag-cause lang siya sa aso kay ang aso init bi ana. Then mag-cause din siya flash over which is nag-ignite ang katong third floor sa pikas na balay. Saysay sa residente sa mong gambalay nga nakamata na lang siya nga dako na ang kalayo. Busa gipukaw niya ang iya mga kauban sa balay. Misulay pa kuno sila og balik sulod sa balay aron manguha og gamit. Apan pakyas na sanglit. Paspas kuno nga midako ang kalayo. Nalimukawan ko ba kayo init na kayo ba? Paspas na kuan na kayo pag mata na ko karon kutakot na mga kalayo. Pero ako pag isoloyan og kuan, kabyan pa nako pero di na dyan madala. Mula ito nga, ang kuwan na tagtungod dire siyang kul, nakata sa kwarto, apil ang mga bata. Mugi, saka din ako, dali kay kalibot namang kalayo. Di pa matino sa BFP ang posibleng hinungdan sa sunog. Apan ilan na kunong gitanggal ang anggulong arson o tuniyuan ang pagkasunog diini. Idoon, walay nasamdan o namatay sa maong sunog. Kani siya nga kuan, case is under investigation pa siya. So dili gyud mi makadali-dali og disclose nga unsay rason inana kay kani ongoing pa pud ang trabaho sa among mga investigator. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. One Mindanao. Mobalor sa kapin 600 million pesos sa gituang shabuang nasakbit aton sa operasyon sa Zamboanga City. Tulo ka mga nadakpan nga sospek gituhang kauban ra sa lain pang nasakpan sa milabayng bulan nga misulay sab og palusot
ug halos 500 million pesos nga kantidad sa giingong shabu nga gisulod og mga maleta. Nakaalerto si Efren Mamak. Anaa sa 89 ka kilo sa gituhuang shabu ang nahabwa gikan sa pipila ka mga styro box atol sa gipaygayong interdiction operation sa Philippine Drug Enforcement Group, PDEA, kauban ng Philippine Marines, Philippine Navy ug LGU, gikan sa usa ka bangka sa baybayon sa barangay Rio Hondo, Zamboanga City, banda 8:30 sa buntag adlawng Domingo, ang maong kontrabando. Mukantidad sa kapin 605 billion pesos. Dakpan dinhi ang tulo ka mga sospek. Usa niini nagedad og 53 nga taga Isabela City, Basilan, samtang ang 27 o 41 anyos taga Zamboanga City. Matud sa Police Regional Office 9, ang maong mga sospek posibleng kaubanan ra sa laing duha ka mga sospek nga nadakpan niadtong August 19 nga misulay og palusot og droga nga mikantidad og kapin 455 million pesos nga gisulod og duha ka maleta. Kung tatandaan nyo po, meron tayong 67 kilos na last 3 weeks ago na nasabat dito sa Bungyaw naman. So, tinitingnan natin sir, sila ay magkakasama. Matagal na rin pong minamanmanan tong grupo na to. Gikustodiya na sa PNP ang maong mga sospek nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sumala sa PNP, ang Zamboanga City matud pa ang nahimong transshipment ni ini mga droga nga gikan sa mga lagyong lugar nga nakatakdang dalahon sa mga kasigbit nga lugar sa Region 9. Gusto natin dito pa lang sa atin, makuha na natin at hindi na nila ma-distribute. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ginakop sa Criminal Investigation Detection Group o CIDG ang Sangguniang Bayan member ug kanhi mayor sa Tampilisan sa Zamboanga del Norte human nakuhaan og mga pusil ug bala. Base sa report sa CIDG Zamboanga del Norte Provincial Field Unit, nagpaigayon og search warrant ang otoridad batok sa 48 anyos nga lalaki sa Purukwan, Barangay Poblasyon sa Tampilisan, Zamboanga del Norte adlawng Martes. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka M16 modified assault rifle, usa ka .45 caliber pistol, magazine ug mga bala. Gidala na sa CIDG Zamboanga del Norte PFU ang suspect nga wala pay pahayag. Giandam na ang kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition batok sa suspect. Ilabihan ang excitement sa Cagayanon fans dihang nakisadya sila ex-PBB housemate Charlie Fleming ug usa sa Queendom diva nga si Marian Osabel sa Higalay Festival 2025 sa Cagayan de Oro City. Ang duha kinsa mga tubong Northern Mindanao gikalingawan sab ang ilang motorella ride sa pagbisita sa syudad. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Pag-abot pa lang, diretso na nga milaag sa downtown Divisoria sa Cagayan de Oro City. Sila sparkle artist ug ex-PBB housemate Charlie Fleming ug usa sa Queendom diva nga si Marian Osabel atol sa ilang pagbisita sa syudad. Game na game sila nga misakay sa motorela, usa ka motorized nga pampasaherong sakyanan nga nag-originate sa Cagayan de Oro. Nalingaw sab sila diyang gilibot ang Divisoria sa syudad. Sumala ni Charlie kinsa tubong Cagayan de Oro, ilabihan ang iyang kalipay human nga sobra 2 ka tuig na siyang wala nakauli sa syudad ug nakasakay og motorela. Si Marian sab daw nostalgic kay taod-taod na sab kuno siya wala kasakay og rela. Kinimatod pa ang iyang ginasakyan inig mobisita sa syudad gikan sa iyang hometown nga Iligan City. Ay Kuya Sai, mahangin. Sobrang saya. Para ako nagre-relapse dito. Yung parang mga old days na nakasakay-sakay lang Tsaka, ako. nag-reminisce kaming dalawa. Yes, kasi true. it's been so long na nakasakay. Last sakay ko ng rela. Ako po, di ba? Pagkahapon, nakisadya na sila sa Higalay Vibe Fest nga kabahin sa mga aktibidad sa Higalay Festival 2025. Si Marian, mipahingangha sa fans sa iyang singing prowess. Nagmalipayon sab siya kay anaa iyang ginikanan nga nag-cheer kaniya uban sa iyang mga taga-suporta. Nalipay kaayo ko dyan as in na nakita kong mama sa crowd and akong papa pod. And my friends from Iligan City of course. And yeah, it's such a great feeling na makabalik
diri sa Cagayan de Oro. Todo sabang excitement, diyang nag-perform na si Charlie. Sa tunga-tunga siyang performance, nakahilak pa siya tungod sa mainitong suporta sa Cagayanon fans. I am very happy to see her because sir, hatong naa siya sa PBB, nakahilak jud ko katong na-out siya kay support jud kaayo mi sa iya ha. Hindi lang po yung overwhelm, small tears, malaking tears po talaga yun. I was really happy to really be back here sa CDO. At syempre, I grew up here and everything. Kala, iyak na naman ako. Charis. Iyak na naman ako. No, I'm really happy because I saw my family in the crowd. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Karon palagdaan, Merry Christmas na mga kapuso kay kita mga Pilipino nagsaulog ubi nakataas nga Christmas season. Gani karon pa lang nagsugod na kita sa pagsaulog sa Kapaskuhan dungan sa pagsulod sa Vermont. Sa pandunay pahimangno ang usa ka analyst kalabot sa mga galaston. Gikahinaman gayud sa mga Pinoy ang Vermont. Doon na nagsugod og butang sa mga dekorasyon ug nagplano sa himuon karong Kapaskuhan. Apan nagpasidaan ang usa ka analyst nga magbantay sa galastuhon karong Vermont. Sumala ni Dr. John Vian Nursha, usa ka business and economics analyst ato sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga taas ang pagsaulog sa Kapaskuhan sa matag Pilipino ug gilauman na pagsaka sa paggasto. Sumala niya base sa pagtuon sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa panahon sa Kapaskuhan moabot sa 20 hangtod 30% ang pagsaka sa paggasto sa mga Pilipino. Busag giabisuhan ng publiko nga planuhon ang mga gasto. Angayan sa bunahon ang mga kinahanglan sama sa pagkaon, pagbayad sa kuryente, tubig ug sa utang. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang mga official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.